video ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga nawawalang ads sa ating mga in-stream ads at mga ads on Reels. Kung napansin nyo mga katiktik, kahit anong gawin natin is wala po tayong nakikitang mga ads dun sa ating mga video at nagtataka tayo kung bakit hindi tayo nag-earn. Unlike before, nakapag-upload pa lang tayo ng mga videos is kumikita na kagad ito sa pamamagitan ng mga ads na lumalabas sa ating mga video. Lingid sa kaalaman po natin mga katiktik ay nag-update po sila Meta noong January 9, 2024. So nagtataka din ako guys, bakit nung pagsahod ko ng December is parang humihina na po yung earnings natin sa in-stream ads at sa ads on Reels. So marami sa ating nakakapansin yan na parang ang baba na ng bigayan hanggang sa nag-update na nga ngayon pong taon na ito sila Meta kung papaano nila tayo mababayaran or papaano tayo kikita dito sa in-stream ads at sa ads on Reels mga katiktik. So nakakalungkot isipin pero para sa kanila, ito yung paraan para mas mapaganda pa natin yung ating mga content. Okay? So babasahin ko po sa inyo yung naging update sa atin ng Meta. Sa mga hindi po nakakaalam, tapusin nyo po itong video na ito para mas maintindihan po natin kung bakit nga ba wala na tayong ads na nakikita sa ating mga videos. Alright? So as you can see, ayan, performance-based payouts, a simpler, more rewarding way to earn from your content. Okay? So yan po yung naging update. Magiging performance-based payout tayo. Okay? So ano nga ba itong performance-based payout na ito? Sa mga hindi po nakakaalam mga katiktik, ang dati pong tawag po sa ating mga earnings ay tinatawag po na revenue shared payout. Okay? So babasahin ko sa inyo, we think creator will find that this new payout model is a simpler and less restrictive way to earn with the revenue share payout model. Okay? So yan po yung dati po nating payout model na tinatawag po natin kung saan yung mga ads na nilalagay po natin or nilalagay po sa ating mga videos nila Meta. Diyan po tayo nagbabase ng ating mga earnings. Okay? Within their content which depend on many factors outside of their control such as how many ads the viewer had already seen. Kung ilan yung mga ads na nakikita po ng ating mga viewers doon sa ating mga video. The more ads, the more revenue tayo na kinikita. Kaya dati na monetize po ako sa in-stream ads, ang bilis ng earnings guys. Isang buwan lang kumita na agad ako ng $100. Okay? So the revenue share model also limited our ability to pay more to creators making a quality content. Okay? So, ibig sabihin po dito nila Meta, parang nawawala na kasi guys yung quality ng content pagdating sa paggawa po natin ng mga content. So, kaya nag-isip sila ng panibago kung paano tayo kikita ng mas maganda or mas malaki na hindi naapektuhan yung quality po ng ating mga content. Okay? So, pagpapatuloy natin guys, creator were also optimizing the length of their content to obtain an ad insertion points. So, dati guys, kung makikita nyo, diba, long form video na tinatawag natin. Kasi before guys, the more or mas malaki po or mas mahaba yung video natin, mas marami pong ads na mailalagay po sa ating mga video at mas malaki din po yung earnings na kikitain natin. Pero dito, the performance-based payout model frees creator from these constraints. It allows creator to make money regardless of whether an ad was shown on their content as it focuses on the amount of views and engagement the content drive. This means creator no longer need to focus on optimizing for a specific video length and can spend their time making content their audience loves. Okay? So ipapaliwanag ko yan. So kung dati nga mahabang video, mas maraming earnings.
dito sa performance-based payout mga katiktik, hindi na po natin kailangan mag-focus sa napakahabang mga videos para lang malagyan ng ads at kumita po tayo. Okay, so kung tingin nyo is maganda po ito, magbibigay ako mamaya ng reaction dyan. Okay, so kahit maikli pa yung video mo, basta magbabase na po ngayon ang kitaan natin sa performance ng ating mga videos. Ano nga ba yung performance ng ating mga videos? Malalaman nyo mamaya, okay? We've already transitioned our ads on Reels program to this new payout model and are in the process of transitioning the in-stream ads program. As this model continues to roll out to more partners, we want to share more details on this program. Okay? So, I think in a long run din guys, so parang pinag-aaralan pa nila ito kung magiging maganda nga ba itong takbo ng performance-based payout nila. Okay? So, matatandaan nyo, nakailang update po si Meta pagdating po dito sa payout natin. Kung natatandaan nyo, nagkaroon po ng update na for plays. Diba? Ngayon, nagkaroon ng update ng yung views, per views naman siya, 'di ba? Yung mga valid views na tinatawag. So nag-update sila ng ilang beses pagdating diyan. Kuya Sago, pabago-bago po yung earnings natin, may malakas, may mahina. So ganun po siya. Lalong-lalo na apektado po dito yung mga maliliit po na content creator, mga katiktik na hindi naman ganun kalakihan po yung kanilang mga views. So dito sa next, ipapaliwanag natin kung paano po gumagana itong performance-based payout na ito. Okay? So the performance-based payout model brings together the best of a traditional revenue share and a bonus program. It's funded more sustainability because it's tied to ads but paid out based on the content performance like a bonus. So magkakaroon pa rin po guys ng ads ang ating mga video, pero nakadepende po yan sa performance ng ating mga videos. Okay? Performance. So malalaman nyo kung ano yung mga performance na yan. We've heard from creators that they love to simplicity of how the Reels Play bonus paid out. So sa mga nakaabutan po itong Reels Play bonus na ito po yung performance nga po ng ating mga reels na nakabase po yan sa kung gaano kadami yung views ng inyong mga reels, kung gaano kadami yung nag-engage sa inyong mga video. So yan po yan dati. But also prepared how the ads on Facebook Reels and in-stream ad programs do not require renewal. So sa dati pong play bonus paid out mga katiktik, yan po is 1 month lang yan tumatagal pero nare-renew po yan. So kapag naglabas ulit si Meta ng panibagong renewal at na-invite po kayo, kasali po ulit kayo dyan. So yan po yung dating play bonus paid out na tinatawag. Pero dito ngayon guys, sa performance-based payout, wala po, okay? Wala pong renewal yan, okay? So, as long as kayo po ay na-monetize na, patuloy po ang inyong pagkita or pag-earn dito sa in-stream ads at sa ads on Reels, okay? This inspired us to bring together the best of the both programs with what we're now calling the performance-based payout model. This model allows creator to focus on creating the best content without having to worry about how the ads perform or the content. So while the ads may run on a creator video, they are not dependent on an ad actually running on their content to get paid. So hindi na po nga tayo magbabase doon sa mga ads na ating or mga nilalagay na ads sa ating mga videos. So dati kasi guys, isip tayo ng isip na ay, walang ads. Bakit ganon? Kasi nga doon nga tayo nakafocus, 'di ba? So walang ads, walang earnings. Tama po ba ako? So, ganun yun guys. Hindi na tayo doon magbe-base po ngayon sa mga lumalabas na ads sa atin. Saan na tayo magbe-base? Okay? So, dito tayo magbabase guys.
Dito na tayo magbabase content. So while ads may run on a creator's video, they are not dependent on an ad actually running on their content to get paid. This means that more engaging the content is the more creators can earn. Ano nga ba tong performance? So nakabase na po tayo ngayon guys sa engagement. Okay? Engagement ng ating mga content. Parang bonuses program na po ang mangyayari sa bayaran natin dito kay InStream Ads at kay Ads on Reels. The more na may mag-e-engage po sa ating mga video. Ano nga ba yung mga engage na yan? Sa mga hindi nakakalam, ito mga nasasakupan po ng engagement. Okay? So, share, comment, react. Okay? So, and views. Okay? So, the more yung mga yan guys, the more ang earnings natin dito kay Meta. Okay? So, dyan na po tayo ngayon babase. Kaya po wala na pong ads na nakikita po sa ating mga videos ngayon dahil kung mababa po ang iyong performance sa inyong mga videos ay walang ads na lalabas. Pero huwag kayong mag-alala kung meron namang lumabas sa ads dyan, nakabase po yan sa performance ng inyong mga videos. Okay? Yan mga katiktik. How do creator earn with performance-based payout? Okay, so once a content creator transition to the new performance-based payout model, they can earn based on the performance of their public reels or on-demand videos. Okay, so dito, sinasabi dito kung paano tayo kikita. So doon nga po tayo kikita based po sa performance of their public reels or on-demand video. So hindi po kasali po dyan yung mga private na mga videos ha. Okay? So hindi po dyan. Basta public share videos lang po natin at mga ginawa nating content na videos. Dyan lang po yan magbabase sa ating mga earnings. In order to participate in the new payout model, you must meet the eligibility requirements for each program. So ganun pa rin guys, kailangan natin maabot yung ating mga requirements para ma-invite po tayo sa Ads on Reels at sa InStream Ads. So doon wala naman sigurong pagbabago. Chinek ko po yung mga yan, ganun pa rin naman po yung mga requirements. Okay? So requirements of InStream Ads are available here. Currently, ads on Facebook Reel payouts are based on the number of monetizable place. Okay? So, ibig sabihin guys, kapag ikaw ay may violation ng videos mo, kapag may copyright yan, so hindi po yan mag-earnings. Okay? Kaya mag-iingat po tayo sa pag-upload ng mga videos po natin. Kailangan po walang magiging violation yan ng against the community standard, partner monetization at content monetization policy. Kasi nga po hindi po yan kikita kapag may violation yung ating mga videos. Okay? So malinaw po yan, nakalagay po yan dito. Okay? InStream Ads payouts are based on the number of qualified views. Okay? Qualified views po ang sa InStream Ads. Okay? So, dapat yung mga nanonood sa ating mga video, pag sinabing qualified views, ay syempre dapat tinatapos po nila yan. Kasi meron po si Meta naka-record sa atin kung tinatapos nga ba ng mga viewers natin ang ating mga videos or hindi. Okay? Kasi kapag tinapos po nila yan, qualified views, dapat nag-react sila dyan, dapat nag-comment sila dyan, or dapat nag-share sila dyan para pumasok po yan as qualified views. Okay? A video receives for both programs the exact rate paid per play views varies based on a factor like region and content quality, and other time we plan to incorporate other signals. So nag-iisip pa sila ng mga bagong mga pakulo, okay, dito kung paano nila tayo ngayon babayaran. Okay? So yan, hopefully sana mga katiktik, nagkaroon kayo po ng idea. Pero etong mga sinabi ko po ay base lamang po sa pagkakaintindi ko po sa bago nga pong performance-based payout kung paano tayo babayaran sa ating mga videos. Kaya nagtataka tayo bakit zero, walang earnings sa mga videos natin. Dati naman meron yan. Tama ako, 'di ba? So para po sa akin, apektado po talaga dito yung mga katulad natin na mga maliliit na content creator.
Yes, apektado po tayo dito. Bakit po? Kasi nga po hindi naman po ganun kaganda or hindi naman ganun kalakihan yung ating mga ginagawang mga videos, ganun. So, nakabase lang din tayo dun sa mga nag-e-engage sa atin, na mga ka-team natin, mga kakilala natin, mga kagrupo natin. 'Di ba? So tip ko lang sa inyo mga katiktik. So ang labanan kasi dito guys ay pagandahan na talaga ng content. The more engageable, the more earnings po ang makukuha natin. So nakikita siguro nila Meta na yung iba guys is aminin man natin minsan papucho-pucho na lang guys yung mga ginagawa nating videos. Tama po ba ako o hindi? So nag-isip nga rin sila Meta kung paano nga tayo mas mapapa-level up sa paggawa po natin ng mga videos. At isa pang factor na nakikita ko para malimitahan tayo ng Meta or para kumonti yung babayaran nila. I think so mga katiktik ha. Alam niyo naman na nalugi sila Meta before. Tama ba ako? Na-issue yan. So gumawa sila ng paraan ngayon para talagang bonggang gumawa tayo ng mga content ng bonggang-bongga na mag-engage talaga sa ating mga videos. Okay? So ngayon, ang laban na natin pagandahan ng videos ngayon yan. Okay? So the more engage, kung paano natin mapapa-engage yung mga tao sa mga videos natin, the more earnings yung makukuha natin. Okay? So kung meron akong sigurong nakaligtaan, so itanong nyo lang po sa akin. Kung may katanungan po kayo, i-PM nyo lang po sa akin mga katiktik. Pasensya na po at ako'y busy lamang. Pero binigbigyan ko tuunan kong pansin nito dahil marami pong nagtatanong sa akin kung bakit hindi po nila nakikita ang kanilang mga ads. So eto na po yung kasagutan ko base po sa aking pagkakaintindi. Hopefully sana guys, meron kayong napulot na information patungkol dito sa bagong performance-based payout. Hanggang dito na lang tong video na to, and don't forget to follow Madam Tiktik for my video tips and tutorial. Ikikikikiki!